Lihim kaming napapatingin ni Marcos sa isa't isa habang nakaupo sa magkatapat na sofa. Hindi kami magkatabi ngayon dahil ang katabi nito sa upuan ay sina Rafael at Greg na siyang kasama ni na Mavic at Kay mula sa probinsya. Katabi ko naman sa upuan ang dalawa kong kaibigan. At katulad ng kay Marcos ay pinagitnaan din ako ng dalawa kong kaibigan. Bagya pa ako naiilang ngayon dahil sa tensyon na bumabalot sa aming paligid. Sino nga pala si Greg? Baling ko kina Mavic at Kay na ngayon ay pinagmamasdan si Sir Marcos. Agad namang lumingon ang mga ito sa akin. Mapapangasawa mo, sabay na sagot ng mga ito. What? Ha? Sabay na reaksyon pa namin ni Marcos. Nagkatinginan pa kami nito sa isa't isa. Agad ko tinamang binawi ang tingin ko dito para muling bumaling sa dalawa kong kaibigan. Paano? Hindi ko naman siya kasintahan eh. At hindi ko naman siya kilala. Paano nangyaring mapapangasawa ko siya? Naguguluhan na tanong ko sa mga ito. Niligawan kasi niyang si Greg ang nanay mo at sinagot na siya. Kaya yun, kayo na. Sagot ni Mavic bago kumuha ng isang piraso ng chocolate cookies na inihain ko sa mga ito. Ha? Hindi ko maintindihan. Hindi ba dapat ay sinanay ang kasintahan nitong si Greg dahil sinanay ang niligawan niya? Bakit ako? Naguguluhan na tanong ko ulit sa mga ito. Tumawa naman ng mahina si Kay na kumuha pa muna ng isang piraso din na cookies at kinain yun. Kasi nga niligawan niya si tita para pumayag na maging kasintahan ka niya. Di ba Greg? Sagot ni Kay na bumaling kay Greg pagkatapos. Tama. Mabilis na sagot naman ito. Kailan ka nga pala uuwi sa probinsya, Binibining Marimar? Hihintayin ka na kasi ng mga magulang ko para makapamanhi ka na kami sa inyo. Baling naman ni Greg sa akin habang nakangiti. Agad naman itong tiningnan ng masama ni Marcos, pero hindi ito napansin ni Greg dahil sa akin ito nakatingin. Napangiwi naman ako bago pilit nang umiti dito. Kasi ano? She will stay here. Madiin na sagot ni Marcos habang nakatingin ng masama kay Greg. Dahilan para mapatingin dito ang lahat. Ha? Bakit parang galit ka sa akin pare? May problema ba? Walang ideya na tanong naman dito ni Greg. Narinig ko pa ang mahinang pag-asik ni Marcos. Lihim naman ako napakagat sa aking labi dahil sa tensyon na aking nararamdaman. She's mine. Sagot naman dito ni Marcos habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Napansin ko naman ang pagkunot ng noo ni Greg na parabang hindi nito naiintindihan ang sinabi ng binata. Lihim naman akong napangiti dahil sa binitawang salita ng boyfriend ko. Wow! A cheesy man! Reaksyon naman ni Rafael na kanina pa nakikinig sa amin habang kumakain ng cookies. Ano ba sinasabi niya, Marimar? Sino ba siya? Di ba siya yung boss mo? Bulong sa akin ni Mavic habang nakakunot ang noo at pinagmamasdan si Marcos. Hindi ko naman ito pinansin dahil na kay Marcos ang atensyon ko. Mag-usap tayo pare. Wika pa ni Marcos kay Greg na tinapik pa ito sa balikat bago tumayo. Naguguluhan naman na sumunod na lang dito si Greg. Napasunod na lang din ako ng tingin sa mga ito. Nang dumaan sa likuran ko si Marcos ay nagulat pa ako nang basta na lang ako nito sinubuan ng cookies. Napamulagat ako sa gulat. Ngumiti naman to sa akin bago ako hinalikan sa noo at sumunod kay Greg na ngayon ay nauuna na sa paglalakad. Nang tumuwid ako ng tingin ay natigilan ako dahil nakatulala sa akin sina Mavic at Kay habang si Rafael naman ay napapangiti. Bakit? Natatawa at naguguluhan na tanong ko sa mga ito. Boss mo siya, di ba? Bakit kanya hinalikan? Ano ibig sabihin nun? Halatang naguguluhan na tanong ni na Mavic at Kay. Hindi ko na napigilan ng matawa dahil sabay pa talaga ang mga itong magsalita. Boyfriend ko siya. Sagot ko naman sa mga ito na hindi na mapigilan ang nararamdamang kilig. Oh! Nagulat talaga sila Marimar. Wika naman ni Rafael habang nakangiti at nakatingin sa akin. Ngumiti rin ako dito pabalik. Naging seryoso naman bigla ito dahilan para mapakunot ako ng noo. You're lucky to have him, Marimar. I feel no regret that I let you be with him. Wika pa nito na napagulo sa isip ko. Tumayo na ito at lumapit sa akin para guluhin ang buhok ko. Call me if you need me. I have to go. Paalam ni Rafael bago tuluyan tumalikod at lumakad palabas ng pinto. Sinundan ko na lang ito ng tingin.
Napangiti na lang din ako pagkatapos. Una na rin ako sa inyo, Mavic and Kay. Punta na lang kayo sa mga ibinigay ko sa inyong kwarto ha. Good night. Pukaw ko naman sa dalawa kong kaibigan na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ko. Tumayo na rin ako sa kinauupuan ko para pumunta ng aking kwarto. Paano si Greg, Marimar? Habol na tanong sa akin ni Mavic. Hindi ko alam. Hindi ka ba sa amin sasama pa uwi ng probinsya bukas? Tanong naman ni Kay na hindi ko na sinagot. Napabuntong hininga na lang ako bago tumuloy sa paglalakad papunta sa aking kwarto. Kahihiga ko lang sa aking kama nang makarinig ako ng mga katok mula sa pinto. Nang mabuksan ko ang pinto ay bahagya pa akong nagulat dahil ang bumungad sa aking paningin ay ang mukha ni Greg. Hindi rin ako nakagawa ng anumang reaksyon nang may bigla itong iabot sa akin na nakalagay sa dahon ng saging. Ano to? Tanong ko dito habang nakatingin sa mga mata nito. Napakunot noo ako nang mapansin ko na bahagyang namamaga ang mata nito. Kalamay. Paborito mo daw kasi yan, sabi ni tita, kaya pinagluto kita. Dinala ko sa'yo bilang pasalubong. Sagot nito. Nagulat ako nang bigla na lang may dumaloy na luha sa pisngi nito. Agad naman ito yung pinunasan at tumalikod sa akin. Nakaramdam ako bigla ng awa para sa lalaki. Sige, alis na rin ako bukas, binibini. Pasensya na sa abala at sana maging masaya kayo ng kasintahan. I'm sorry. Putol ko sa mga sinasabi nito na niyakap ito mula sa likuran. Narinig ko naman ang paghikbi nito. Bahagya akong napangiti dahil para itong batang umiiyak. Nararamdaman ko na isa itong mabuting lalaki at alam ko na makakahanap din ito ng isang babae na karapat-dapat dito. At lihim akong nagpapasalamat dahil nagustuhan ako nito. Alam ko naman na makakalimutan din ako nito agad. Sana makahanap ka ng babaeng mamahalin ka rin ng sobra. Wika ko pa dito habang nakangiti. Salamat. Pasasalamat naman ito habang humihikbi. Pero nawala ang ngiti ko at mabilis akong napahiwalay kay Greg nung matanaw ko si Marcus na masama ang tingin sa akin. Kinabahan ako nung bigla itong tumalikod at nagsimulang maglakad papunta ng kwarto nito. Pasensya na Greg, maiwan mo na kita? Mabilis na paalam ko kay Greg bago nagmamadaling sumunod kay Marcus. Pakiramdam ko ay galit ito sa naabutang eksena kaya hindi ko maiwasang hindi kabahan. Ayokong mag-isip ito ng kung ano. Napakunot na ako nang mapansin ko na wala na agad si Marcus. Galit kaya talaga to sa akin? Binilisan ko ang paglalakad para makarating sa kwarto nito. Nang mapatapat ako sa kwarto nito ay nagulat pa ako nang bigla na lang bumukas ang pinto at tumambad sa harapan ko si Marcus na ngayon ay blanko ang ekspresyon ng muka. Muntik pa akong mapasigaw nang bigla na lang ako nitong higitin sa braso papasok sa kwarto nito. Mabuti na lang at tinakpan nito ang bibig ko gamit ang isa nitong kamay, kaya hindi ako nakalikha ng anumang ingay. Agad din naman ako nitong binitawan nang makapasok ako sa kwarto nito. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. What's with that scene? Seryoso ang boses na tanong ni Marcus sa akin. Ngumiti naman ako dito para pakalmahin ito at subukan na pangitiin ito. Pero mukhang walang epekto yun dahil nanatili itong seryoso. Para damayan. Naiyak kasi siya, Marcus. Naaawa ako sa kanya kaya... Are you always going to hug someone because you feel pity with them? You don't even know him. May halong inis na tanong nito sa akin. Napayuko na lang ako. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Madali lang ba talaga sa'yo na yumakap ng ibang lalaki? Dagdag pa nito sa malumanay na boses. Bigla naman akong nataranta dahil doon. Tumingin ako dito at mabilis na umiling. Hindi, Marcus. Agad na sagot ko dito. Sorry sir kung nagselos ka. Paumanhin ko dito. Tumitig ito sa akin bago bumuntong hininga. I'm not jealous. Wika pa nito na ikinatawa ko ng mahina. Hindi ko inasahan na tatanggi pa ito lalo na ngayon na masyado na itong halata. Hindi daw. Masyado ka kayang halata, sir. Panunukso ko pa dito habang patuloy na kiniliti ang tagiliran nito. Sinubukan nitong umiwas sa ginagawa ko pero ipinagpatuloy ko yon hanggang sa umatras na si Marcus palayo sa akin na sinundan ko naman. Stop it, Marimar! Natatawa na saway sa akin ng binata. Lalo naman akong natuwa dahil nahuli ko ang kiliti nito sa katawan.
Ipinagpatuloy ko ang pagkiliti dito habang napapangiti na ito. Umami na kasi! Hindi ko na naituloy ang panunukso dito dahil bigla na lang kaming napahiga sa kama nito na nasa likod na pala nito. Natigilan ako at nakaramdam ng pag-iinit sa aking pisngi. Yes, I'm jealous. Sagot ni Marcus na hindi na paputol ang titig sa akin na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Napatitig ako sa mapulang labi nito na parabang nag-aanyaya. Napalunok ako at sinubukan ng umalis sa tabi ni Marcus pero pinigilan ako nito. I love you, babe. Wika ni Marcus na dinampian pa ng halik ang labi ko. Hinawi nito ang buhok na tumabing sa aking muka bago ako hinalikan sa labi. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Muli akong hinalikan ni Marcus sa labi at tumagal yun ng bahagya. Marcus? Wika ko dito, dahilan para matigil ito at mapatitig sa akin. You can stop me, babe. If you're not ready, just say stop, okay? Malumanay na wika ni Marcus sa akin nang ngumiti pa sa akin at hinaplos ang aking pisngi. Ngumiti din ako dito na naging senyales para dito na ituloy ang ginagawa. Unti-unting inilapit ni Marcus ang mukha nito sa mukha ko at sinimulang halikan ng marahan ang bawat parte ng mukha ko na parabang ingat na ingat ito. Hindi ko napigilan ang makaramdam ng kilig. Lakas loob kong hinawakan ang mukha ni Marcus para ako na ang humalik sa labi nito. Mukhang naintindihan naman ni Marcus ang gusto kong ipahiwatig dahil tumugon nito sa halik ko at sinimulan nito yung palalimin. Kapwa namin dinadama ngayon ang bawat isa. Bawat galaw ay tila sayaw na kami lamang ang nakakaalam. Nalimpungatan ako nang makarinig ako ng mahinang pagtawa. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at ang unang bumungad sa akin ay ang mukha ni Marcus na nakamasid sa akin. Napansin ko na nagpipigil ito ng tawa kaya napakunot-noo ako. Bakit, sir? Paos ang boses na tanong ko dito. Bahagya pa akong napangiwi nang maramdaman ko ang tila sakit ng ibang parte ng aking katawan. Agad na namula ang pisngi ko nang maalala ko ang nangyari kagabi. Napamulagat din ako nang mapagtanto ko kung tinatawanan ako ng binata. Ang bastos mo, sir! Gulat na reaksyon ko na agad kinumutan ang katawan ko at tiningnan ng masama si Marcus. Don't be shy, babe. You already showed all of that to me. Natatawa na sagot ni Marcus na literal na nagpanganga sa akin. Agad ko naman tinakpan ng kumot ang mukha ko nang maintindihan ko ang sinabi nito. Nakaramdam ako bigla ng pagkahiya. Totoo ba yun, sir? Niloloko mo lang yata ako eh. Tanong ko pa dito habang nakatalukbong ng kumot. Narinig ko na naman ang mahinang pagtawa ni Marcus kaya lalo akong nakaramdam ng pag-iinit sa aking pisngi. I'm telling the truth, babe. Sagot nito. Napakagatlabi naman ako dahil sa kahiyan. Don't worry, babe, because I won't tell others how fantastic you are. Dagdag pa nito na may panunukso sa boses. Nakakahiya! Reaksyon ko, dahilan para matawa ng malakas si Marcus. Don't be shy because I'm yours now and… Natigil sa pagsasalita ang binata nang tumunog ang cellphone nito na lihim kong ipinagpapasalamat. I'll answer the call, Marimar. Wait for me here. Dagdag pa nito bago ko naramdaman ang pag-alis nito sa tabi ng kama. Nang maramdaman ko na tuluyan nang nakaalis sa harapan ko si Marcus, ay inalis ko ang pagkakatakip ng kumot sa aking muka. Nakahinga rin ako ng maluwag. Sinundan ko ng tingin si Marcus na ngayon ay nakatalikod at nakatayo sa may bintana. Bahagyang napaiwas ang tingin ko dito nang mapansin ko ang suot nito. What? She pulled out her investments? Gulat na reaksyon pa ni Marcus sa kausap nito sa kabilang linya. Napahilot ito bigla sa sentido nito at parabang bigla itong naging problemado. Okay. I'll be there in a few minutes. Bye. Putol nito sa kabilang linya. Napabuntong hininga ito pagkatapos. Nang pumaling sa akin si Marcus ay pilit itong ngumiti sa akin bago nagsimulang kumilos para sa pagpunta nito sa opisina. Pinagbasdan ko lang ito habang kumukuha ng business attire. Nararamdaman ko ngayon ang sobrang panghihina nito. Tumayo na ako sa higaan para magbihis at tulungan ito sa ginagawa. Ako na dyan, babe.
Malambing na wika ko dito na sinimulan ng ayusin ang kurbata nito. Gusto kong maramdaman nito na malalampasan din nito ang problema na mayroon nito ngayon. Nararamdaman ko ang pagyakap ng mga bisig ni Marcus sa bewang ko habang inaayos ko ang kurbata nito. At alam ko rin na nakatitig ito sa akin ngayon. I'm sorry Marimar. Sa tingin ko magiging busy ako ngayon. Wika nito sa akin. Tumingala ako dito para ngumiti. Ayos lang sir. Huwag po kayo mag-alala. Wika ko naman dito para hindi na ako nito masyadong isipin. Ngumiti ito sa akin bago ako mabilis na hinalikan sa labi. Napangiti ako nang makita ko na maayos ang pagkakalagay ko ng kurbata. Tapos na! Wika ko pa dahil sa tuwa. Thanks. I'll be back home early. Wika naman ito bago ginulo ng bahagya ang aking buhok at nagsimula ng maglakad palabas ng kwarto nito. Sinundan ko na lang ito ng tingin at napabuntong hininga nang hindi man lang ako nito nagawang lingunin katulad ng madalas itong ginagawa. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang samahan ng magkasintahan? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.